kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes. Curry shoes, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Ang mga pangamba tungkol sa kakulangan ng isang tradisyonal na sentro ay pansamantalang napatahimik. Nakuha ng New Orleans Pelicans ang panalo sa kanilang unang preseason laban kontra sa Orlando Magic salamat sa malakas na first half mula kay Zion Williamson at isang 10-0 run sa simula ng ikatlong quarter mula sa mga reserba. Si Jordan Hawkins ay tila may misyon na itapon ang di kanais-nais na NBA Summer League session noong Hulyo. Ang rookie ng Pelicans na si Yves Missi ay hindi naman nakabasag ng ring, ngunit maraming tanong ang nasagot sa pagbubukas ng laro. Si Hawkins ay naging spark plug mula sa bench upang matulungan ang team na makuha ang panalo. Ang second-year guard mula sa UConn ay umiskor ng 18 puntos. Umiskor si Hawkins sa lahat ng antas habang hinayaan ang iba na mag-handle ng point guard duties. Ito ay isang mahalagang development para sa rotation ni Willie Green lalo na't may injury si Trey Murphy. Ngunit ang first half ay tungkol kay Williamson na nagkaroon ng 16 points, 8 rebounds, 3 assists and 1 steal in 19 minutes. Hindi ito naging madali, ngunit tila effortless ang mga nagawa ni Williamson. Ang pag-score kay Jonathan Isaac sa poste, hindi yun madali ayon kay Brian Windhorst. Parang doble ang halaga ng bawat puntos doon, ginawa niya yun ng 2 beses. Ang best shot mentality ni Williamson ay nagbigay ng maraming puntos, ngunit sa pamilyar at malungkot na paraan, kaunti lang ang free throws. Ang sino mang nagbabasa nito ay may parehong bilang ng free throw attempts tulad ni Williamson matapos ang unang laro. Sa katunayan, sa 5 nilang starters, iisa lang at si DeJounte Murray lang ang nakakuha ng pagkakataon sa free throw line. Si Murray ay nakamintis ng ilang shot na kadalasang pumapasok. Ngunit ang bagong point guard na namamahala sa opensa ay nagpakita ng maayos na simula. May 6 assists, 3 rebounds and 1 steal in 17 minutes of play. Eksaktong uri ng balanse ng produksyon na kailangan ng Pelicans upang magtagumpay sa NBA playoffs. Si CJ McCollum ay naging hadlang sa depensa kaysa sa inaasahan, lalo na't preseason lang. Si Herb Jones ay nagdala ng all-defense energy na makakatulong sa Pelicans na simulan ang regular na season na may tamang sigla. Sina Jamal Cain at Malcolm Hill ay alam ang kanilang misyon upang pigilan ang huling mga posisyon ng Magic. Isang bagay ang tiyak matapos makita ang transition game ng Pelicans kahit walang tradisyonal na sentro. Ang team na ito ay all-in sa ganitong diskarte. Higit pa rito, hindi maaring mag-umpisa ng mabagal ang campaign lalo na kung ganito nakaayos si Williamson. Lampas na si Green sa puntong makaligtas sa anumang kasaysayang masamang simula, anuman ang mga all-star injuries. Anong masasabi nyo sa laro ngayon ni Williamson mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang Washington Wizards ay kasalukuyang nasa yugto ng muling pagtatayo, kaya't makakabuti para sa kanila na makakuha ng maraming young talents hanggat maaari. Ito ang dahilan kung bakit itinalaga ni Grant Hughes ng Bleacher Report si Moses Moody, guard ng Golden State Warriors, bilang isa sa mga pangunahing potensyal na trade target para sa team. Sa pagpasok ng kanyang ika-4 na season sa NBA, wala pa ring malinaw na landas si Moody tungo sa malaking papel sa Warriors, isinulat ni Hughes. Dapat maging interesado ang Washington Wizards sa wing player na may shooting percentage na hindi bababa sa 36% mula sa 3-point range sa lahat ng 3 season niya habang nag-aambag din ng solidong perimeter defense. Dahil nagtapos ang Wizards sa ika-19 sa liga sa 3-pointers at ika-24 sa 3-point percentage nung nakaraang season, tiyak na makikinabang sila sa isang lehitimong perimeter threat tulad ni Moody. Si Moody ay galing sa 2023-24 season kung saan nag-average siya ng 8.1 points and 3 rebounds in 17.5 minutes per game. Ang produkto ng University of Arkansas ay pinili ng Warriors bilang ika-14 sa kabuuan noong 2021 NBA Draft. Bagaman hindi siya nabigyan ng maraming oras sa paglalaro sa unang 2 season, ipinakita niya ang potensyal, lalo na noong kanyang ika-2 taon kung saan nagtala siya ng 47.6% shooting mula sa field at 36.3% mula sa 3-point range. Ang Washington ay may disenteng grupo ng mga young player na kinabibilangan ng mga rookie na sina Alex Sarr at Bob Carrington, kasama sina Bilal Coulibaly, Saddiq Bey at Corey Kispert. Gayunpaman, malinaw na kailangan pa rin ng Wizards na maghanap ng mga piraso at ang pagkuha ng mga mahusay na complementary players tulad ni Moody ay magiging matalinong hakbang upang palakasin ang kanilang roster.
Binanggit din ni Hughes na malamang na hindi na i-retain ng Golden State si Moody kapag tumama na siya sa free agent market, kaya't makabubuti para sa Warriors na i-trade siya ngayon upang makuha ang anumang halaga mula sa kanya. Maaaring ang Washington ang maging pangunahing destinasyon para sa young player. Speaking of Warriors, ang Dallas Mavericks ay gumawa ng malaking hakbang ngayong offseason sa pagkuha kay Klay Thompson mula sa Golden State Warriors. Idinagdag ang isang sharpshooter upang palakasin ang kanilang team. Matapos hindi magtagumpay sa NBA Finals laban sa Boston Celtics, dinala ni na Mavericks owner Mark Cuban at ang kanilang front office si Thompson upang magbigay ng higit pang versatility sa opensa ng team. Sa Mavericks Media Day, ibinahagi ni Thompson ang mga kinakailangang adjustment sa paglalaro kasama si Luka Doncic at kung paano naiiba ang estilo ng opensa ng Mavericks kumpara sa naranasan niya sa Golden State. Sa pananaw ng X's and O's, kailangan kong mag-adjust sa paglalaro kasama ang mga mahusay na creator, sabi ni Thompson. Sa Golden State, ito ay isang motion-based na opensa. Pagkatapos kong maglaro kasama si Luka nitong mga nakaraang araw, ang kanyang kakayahan sa pick and roll ay marahil ang pinakamahusay na nakita ko. Bagay na parang sinabi ni Klay na mas mahusay pa sa Warriors o kay Stephen Curry. Patuloy pa ni Klay, masaya akong makipaglaro sa kanya sa mga set na iyon dahil napakaraming atensyon ang nakukuha niya at nagre-resulta ito sa mga open looks mula sa perimeter, kaya nandyan ako para ipasok ang mga iyon. Si Thompson ay sabik sa mga oportunidad na dala ng paglalaro kasama si Doncic. Nakaka-excite iyon, dagdag ni Thompson. Nagbibigay ito ng bagong dimensyon sa aming team, ang pagkakaroon ng isang player na katulad ko na maaaring mag-draw ng depensa sa pamamagitan ng pag-cut sa lane o paggamit ng off-ball screen, isang pin down at kasama ang dalawang defenders na sumusunod sa akin. Gayunpaman, alam ni Thompson na may adjustment period. Alam kong kailangan kong mag-adjust kay Luka. Si Luka ang sistema, siya ang frontrunner para sa MVP at isa iyon sa mga pangunahing dahilan kung bakit ako nandito upang tulungan siyang mabawasan ang pressure na nararanasan niya gabi-gabi at sa mga depensang nakikita niya. Pagtatapos ni Thompson, si Warriors head coach Steve Kerr ay kamakailan nagsalita tungkol sa pag-alis ni Thompson sa isang panayam kasama si Tim Kawakami ng The TK Show. Ayon kay Kerr, may mga senyales na handa na si Thompson na umalis. Oo, may mga palatandaan, sabi ni Kerr. Wala sa amin ang nakakaalam kung ano ang mangyayari, gusto naming manatili siya. Gusto ko si Klay na maging Warrior habang buhay, parang iyon ang tamang bagay. Pero hindi mo talaga alam kung ano ang tama para sa isang tao, siya lamang ang nakakaalam. At sa pagtatapos ng taon, palagay ko alam na ni Klay para sa kanyang kapakanan na nais niyang umalis. Ipinahayag ni Kerr ang suporta sa desisyon ni Thompson na nagsasabing, "Masaya ako para sa kanya. Sa tingin ko, ito ay magiging isang mahusay na hakbang. Maglalaro siya para sa isang mahusay na team kasama ang dalawang high-level creators na sina Luka Doncic at Kyrie Irving na magbibigay sa kanya ng maraming open looks. Minsan ang pagbabago ng career, lalo na sa huling bahagi ng iyong career, ay maaaring magbigay ng bagong sigla at enerhiya." Habang pumapasok si Thompson sa bagong kabanatang ito kasama ang Mavericks, tutok ang lahat kung paano siya mag-a-adjust sa bagong sistema kasama si Luka Doncic, isa sa pinakamahusay na player sa liga. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.